Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Ginabi na naman. Ganun. Maraming ginagawa ho si Mr. sa totoo lang. Oo. Mga friend. Lumabas na ho yung senatorial slate ni His Excellency. Ano ba masasabi ninyo, mga boss? Excellent ho ba? Magbibigay ho tayo ng reaksyon. At mamaya ho, meron ho akong katanungan sa mga ka-warriors, no? Pakinggan natin si His Excellency. Hindi pangkaraniwan ang pagtitipon ngayon dahil ito ay pagkakataon para ipakita natin ang kahalagahan ng pagsasama-sama at ng pagkakaisa para sa kaunlaran, para sa pagbabago, para sa magandang kinabukasan nating lahat. Ang sabi nila, Ano sabi? Ang halalan daw ay panahon ng pagkakabitak-bitak, pagsisiraan, pagkakahati-hati. Subalit kabaliktaran po ang inululunsad ng ating alyansa. Ayos Sapagkat ito ay isang kilusambayan na magbubuklod sa pinakamalawak na puwersa ng mga nagmamahal sa inang bayan, na ikakampanya ang isang programang pangkaunlaran na walang naiiwanan. Ayos. Na pagsasamahin ang 12 magigiting na Pilipino na may taglay na sipag at Ayos. Parang the dirty dozen galing para maging pinuno. Ayos. Tangan ang prinsipyong makatao, makadiyos, makabansa. Titindig para sa interes ng bayan. At sa Tungkol dyan, His Excellency, na sinasabi mong pagbabago, mahihirapan yan hanggang may Duterte na magulo sa iyong administrasyon. Sangayon ba kayo, mga boss? Pero pag naibigay mo na sa ICC Digong, madali na yung sinasabi mong pagbabago siguro. Tuloy. Sa kapakanan at karapatan ng bawat isang Pilipino. Ayos. Sa aking pag-endorso, ang tanging hiling ko ay mapanatili ang kanilang katapatan at pagmamahal sa bansa. Ito ang pinakamahalagang katangian ng kandidato na aking tinitignan at pinag-iisipan. Ganon? Kaya naman, sige, mga kababayan, ang mga sumusunod na individual ay kilala natin sa kanilang kasanayan at sa kanilang serbisyo publiko. Ayos. Ang una, sino? Sa ating hanay ay matagal na naging alkalde ng progresibong lungsod ng Mandaluyong. Hinalal din siya bilang kongresista at ngayon siya ay ang maagap at mabisang kalihim ng DILG. Mga kababayan, ang ating Mr. Gawa, hindi salita, Secretary Benhur Abalos. Sa ating mga ka-warriors, mga boss, pag-isipan po nating mabuti. Dito ho ito sana i-share nyo. Nakasalalay ho dito sa mga i-endorso ni His Excellency ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Number 1 daw si Benhur Abalos. Ang masasabi ko dyan ay pag-iisipan ko ho yan ng matagal. Kung kaya dapat ho bang pagsayangan ng tinta ng ballpen pagdating ng eleksyon itong si Benhur Abalos. Tuloy. Kumbaga, 50-50 yan sa aking pag-iisip bilang isang botante. Sayang ho ang boto, di ba? Pag nalagay lang sa mali, tignan si Kim mo. Yan. Tuloy. Ang susunod naman ay sumabak din sa Kongreso. Sino? Wala sa pulyeto ang pruweba ng kanyang kagalingan. Sino? Nasa lungsod na mahusay niyang pinamamahalaan. Mga kababayan, Mayor Abby Binay, hindi pwede ang pwede na, dapat better. Pag-iisipan ko rin ho ng malalim yan. Kayo ba mga boss? Abby Binay.
Ito yung magkakapatid naglaaway-away sa Makati. Dahil naglaban sila, magkapatid sila sa pagiging mayor ng Makati. Parang ganun, di ba? Natatandaan ko yun eh. Tuloy, His Excellency. Ang susunod naman po ay kinikilala po natin na kumpanyera. Siya rin po ay walang pagod na kampanyera para sa kalusugan ng mamamayan, edukasyon at kabataan. Karapatan ng mga kababaihan. She is a lawyer, an economist, athlete, and a mother. Senator Pia embodies what it means to be a Pinay in action. Mga kababayan, Senator Pia Cayetano. Medyo malamang pag-iisipan ko pa rin yan. Tuloy. Ito naman ay isang officer and pero mukhang mabait naman si Pia, di ba? Lilista ko yan, pero hindi pa sigurado ha. Tuloy. Gentleman na tapat at buong tapang na naglingkod ng lampas 5 dekada sa taong bayan. Ano man ang kanyang sasabihin at gagawin, ito ay laging nakaangkla sa motto ng kanyang alma mater. Courage, integrity, loyalty. Isa po siya sa tunay na nagsasabuhay sa mensahe ng aking SONA. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. What is right must be kept right. What is wrong must be set right. Mga kababayan, Senator Ping Lacson. Medyo pag-iisipan ko pa rin yan. Marami pa naman pagpipilian, di ba? Secretary Ronald Llamas, tumakbo ka na. Siyempre isa. Maraming may liho tayong mabuti ha. Tignan ho natin ang kanilang mga track records, no? Pero kasama ho ito sa pag-iisipan ko. Siping. Sanay ring mamabatas ang susunod sa ating lineup. Sino naman? Nasa bilang vice-gobernador na ngayon ay nasa Senado. Naging gobernador din ng lalawigan niya ng Pampanga. Sino yan? Mga kababayan, ang Supremo ng Senado, Senator Lito Lapid. Hinako! Kailan man di ko pa binoto yan? Ba't mo yan kinuha? Sige, tuloy. Ay! Ang susunod na tagapagtaguyod ng ating bandera ay sanang yatang pinakamatagal kong kakilala sa hanay na ito. Sino yan? Siya ay walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking atay, si Manang Aimee. Nasa dugo na po namin na... kay Digong yan na. Bakit mo kinuha yan? Yoko yan. Manilbihan sa kapwa at ang pagmamahal sa bansa. Naging kongresista, gobernador at senador. Sabi rin nila, prangka daw siya. Pero ito ay pagiging prangka sa pagsabi ng totoo at ang pagkikilig sa tama. Sa kanya, sigurado... Yan ang nagpahamak eh. Kung hindi dahil yan hindi nanalo si Digong. Yan ang sumuporta kay Digong eh. Nung nanalo sa pagkapangulo, yan ang tuloy. Ang kanyang Aimee solution. Aimee solution? Mga kababayan, kasama din po natin si Senator Aimee Marcos na naunahan na ang mga ibang senador at busy na nagkakampanya at hindi makarating ngayong araw na ito. Ay, hindi pala nakarating. Kanyag, hindi lang sa ating bansa, kung hindi sa buong mundo. Ang susunod natin ay ang ating pambansang kamao na nagpamalas ng galing bilang mambabatas. Mga kababayan, ang ninong ng bayan, Senator Manny Pacquiao. Malalim ang iisipin ko dyan kay Pacquiao, Sus Mariosep. Sige, pero ano to, matulungin to eh. Oo, pero pag-isipan ho natin mga ka-warriors to si Pacquiao nito.
Alam nyo, subscriber natin, 23,000 na mahigit, no? Times mo yan sa 3. Marami-rami rin tayo, ha? Yung mga kamag-anakan nyo pa, diba? O marami-raming boto rin yan. Si Kibulog nga, nagsimula lang sa ako konti. Tignan, marami nang nagago, diba? Tuloy. Kilala naman sa marami niyang ginagampan ng papel sa iba't ibang larangan. Pero ang pinakamahalaga ay ang pagiging lingkod bayan. Sino yan? Sino yan? Si Gobernador, pinuno ng ahensya ng gobyerno, Sino yan? senador, talaga namang action star sa pelikula, action din sa tunay na buhay. Sino yan? Mga kababayan, Senator Bong Revilla. Hindi ko sinagpasayangan ng tinta yan. Oh. Wala pa akong naiga-approve na talagang boboto ko na sa oras na to, ah. Puro pag-iisipan pa lang. Tuloy, Sina Excellency. Ang ating susunod. Yan yata yung nanalo sa pagsasayaw ng budot, eh. Ayon kay Atty. Claire Castro. Ano ba yan, His Excellency? Daming pwedeng kunin. Cielo Magno. Dami, magagaling, oh. Sige, yan ang gusto mo. Ay nakapaglingkod ng 24 na taon bilang senador. Kasama natin sa paglalakbay tungo sa mga liwalas na bukas. Sino yan? Mga kababayan, hindi na po nangangailangan ng introduction. Sino yan? Ang dating Senate President Tito Soto, maaasahan ng pamilyang Pilipino. Yan. Pag-iisipan ko pa rin yan. Marami yung tatakbo senador, eh. Ha? Pero si Luke Espiritu, hindi ko na mapag-isipan yan. Nilista ko na yan. Si Bunyog. Ay, si Toto Kausing. Oh, nilista ko na yan. Sino ba? Yung sila Franz Castro. Oh, daming pwedeng kunin. Pero ito pag-iisipan ko pa ito si Tito Soto na to. Tuloy. Ito naman ang Big Brother. Sino yan? Sino yan? Yung masasandalan. Sino yan? Sino Naging yan? mayor ng Tagaytay. Sino yan? Puno ng MMDA. Sino yan? Ay ngayon naman ay senador. Mga kababayan, Senate Majority Leader Francis Utol Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Ayaw. Ito yung ano, eh. Hindi ako magkamali, eh. Ito yung kumuha ng mga sexy dancer na naka two-piece bikini, pinagsayaw nito sa entablado nung panahon ni Digong. Oh, hindi ko yan boboto. Ang susunod kong ipapakilala sa inyo ay isang public servant. Sino na yan? noon ay madalas kong masabihan na ang ama ng saklolo. Kasi ang unang bukang bibig ng mamamayan ay itulfo mo. Nangilbihan bilang kalihim ng DSWD na ngayon naman ay membro ng Kongreso, mga kababayan, Congressman Erwin Tulfo, kakampi ng inaapi. Tabla tayo dyan, His Excellency. Hindi ko din yan boboto. Kayo ba? Hindi, tuloy. Ay, Juan de la Cruz. Ngayon, ang aking ika-12 na sa hanay ng pamalas ng husay sa pamumuna. Sino yan? Hindi lamang sa pamahalaan, kundi pati sa mga kumpanyang nagbibigay serbisyo sa ating publiko. Sino yan? Mga kababayan, Deputy Speaker Camille Villar, ang bagong boses para sa bagong bukas. Ayoko din yan. Yung nanay niyan, best friend ni Kibulog, eh. O, diba? Ayoko yan. Hindi ka. Tuloy. May kanya-kanya tayong abilidad para mapabuti ang ating bansa. Ngunit, kung tayo ay sama-sama nagbubuklod, mas... Alam mo, His Excellency, kung talagang gusto mong mapabuti ang bansa, magbalik tayo bilang miyembro ng ICC. Yan. At yung mga may kaso sa ICC, ay huwag mo nang pag-isipan yan at ibigay mo na yan. Oo, no? Yung Duterte.
Michael Yang, kung saan lahat ng ano, oo. Nasa sa iyong kamay, His Excellency, ang sinasabi mong pagbabago. Pero hanggang may Duterte na naghahari sa Davao, kawawa. Kawawa kapag pag nakabalik yan, tapos ka. Tatalupan ka niya ng buhay. Mas mapapadaling matupad ang ating mga adikain para sa isang mas magandang bukas. Nasabi ko na, Basta yan. Gusto mong magandang bukas, yung mga Duterte boys, ano yun na, ha? Alam mo na dapat ang gagawin mo dyan. nasabi ko na rin dati na marami tayong sanay at hasa sa serbisyong publiko. Hindi na po ito bago sa atin. Wala po sa ating hanay. Ba't mo kinuha si Lito Lapid? Yung Committee de Silencio yan eh. 8 po sa ating hanay ay veterano na senador. Cayetano, Lacson, Lapid, Marcos, Pacquiao, Revilla, Soto at Tolentino. 7 ang may karanasan sa Kongreso. Abalos, Binay, Cayetano, Marcos, Pacquiao, Tulfo at Villar. 5 ang nahasa sa lokal na pamahalaan. Si Aimee sa Ilocos Norte, Lapid sa Pampanga, Revilla, Cavite, Binay sa Makati, Tolentino ng Tagaytay, Tito Sen bilang mayor, vice mayor ng Quezon City. 4 din sa kanila ay nagsilbi bilang miyembro ng kabinete. Abalos sa DILG, Tulfo sa DSWD, Lacson ng Yolanda Rehabilitation Commission, Tolentino sa MMDA. Pagdating naman sa geographical representation, 2 ang tiga Mindanao, Pacquiao. Ayos na yan. O, nakita nyo na po yung line-up na His Excellency. Ano ba sasabi nyo? Excellent ba? Yung line-up na senatorial slate ng administrasyon? No. Ito na lang ho natin ang ating pag-iisipan ngayong gabi. At sa mga susunod pang marami pang gabi at araw. No. Tanong, sino po dito sa mga nasa line-up ng administrasyon ni His Excellency ang inyo pong iboboto ng maluwag sa inyong puso? Ang makakatulong sa bayan, no, mga boss, no? Hindi masasayang ating tinta sa pagsusulat sa balota, no? Mga friend, marami pa hong gabi, araw ang pag-iisipan natin tungkol ho dito sa line-up ni His Excellency, no? Oo. Mga boss, ha? Kung ako ho tatanungin ninyo, sa totoo lang, basta yun, no? Mga sinasabi ko, mga pag-iisipan ko pa lang, no? Wala pa ho akong napipisil dito. Maghahanap pa ho ako kung merong ibang alternatibo na pwede kong iboto. Tsaka yun nga ho, paulit-ulit, no? Iboto lang, ito, share nyo mga friend. Iboto nyo lang ho, wag nyo na ho pinupuno yung dosing slate, no? Kasi ho, yung number 1 saka number 12, iisa lang po ang bilang niyan, no? Suriin ninyo mabuti ang mga sinasabi ni Ka-Percy na track record nitong mga to. Hindi ho porke matagal na sinasabi na matagal na naging senador, ano ginawa? Isang halimbawa, si Lito Lapid. Diba? Lord. Puro may issue ho yung mga yan eh. Si Panday. Meron din ng issue korupsyon, diba? Yun lang yun mga friend. Ito na ho, malapit na ho tayong mag-collab, no, mga boss. Assignment. No. Sino po dito sa mga senatorial slate ang inyo pong iboboto? At bakit? Ayun lang ho. Mag-comment po kayo. Ayun lang ho, tanong ko. No? Kung hindi pa ho kayo napag-iisip, di wag nyo muna hong ilagay, no? Lagay nyo lang sa inyong mga comments. Wala pa kaming maisip. Ganun lang. No, para madali kong basahin. Kasi pag nilagay ninyo yung kung sino ang inyo pong gustong iboto, dapat meron kayong rason kung bakit ninyo iboboto itong isa o sino man dito sa sinabi ni His Excellency, no? Ay naku Lord.
Anong kasalanan ni Juan de la Cruz? Putik yan. Maawa ka. Magkulab na po tayo. Kasi kaya ang hinihingi ko sa inyo kung sino yung inyong ibobotong maluwag sa puso ninyo. Kasi kung ang hihilingin ko sa inyo, kung sasabihin ko sa inyo yung mga hindi nyo iboboto at bakit nyo hindi iboboto, wag na dahil sigurado siguro ako, sa ngayon, sa 12 na yan wala pa akong sinisiguro mag-aantay pa po ako ng mas matinong kandidato na pwedeng ilista. Pero maaari pumasok sa isip ko siguro si Cayetano. Wala naman akong naririnig na hindi maayos dito kay Pia Cayetano. Pwede rin siguro wag na si Pacquiao. Pang mayor o kaya gobernador si Pacquiao pwede. Sa Senado hindi sino pa? Pwede rin siguro si Tito Soto. Pero Duterte rin yata ito Sino pa? Dito Lapid, ayaman yan. Sino pa? Tolentino, ayaman yan. Tolentino, wala na rin akong ano dyan. Sino pa? Si Panday, wala rin yan. Ano pa? Hindi tayo nagagaling-galingan wala naman talagang ginagawa Di ba? Kulab na tayo. Amy Marcos. Kailangan pa ba ipag-isipan yan? Basta may bahid ng pagiging Duterte. Tabla na tayo dyan. Oo. Halos lahat yata itong nasa lineup ni Bongbong Puro Pero malalaman po natin yan yan kung sino talaga mga Duterte pa dyan sa mga senador na yan, Pag dumating na yung pag-aproba, marami hong haharang Kasi nga, sa Kongreso, 733 million ang nagiging gusto nilang ibigay dito kay Sara Duterte. Diba? Pero sa Senado, dadaan pa ng Senado Yan na natin malalaman kung sino dito sa mga tinasabi nito si His Excellency ng mga senador ang haharang at magagalit at ganito doon sa tawag dito sa pagbabawas ng budget andiyan naman si Villar, si Villanueva, saka itong yun lang alam ko si Villanueva, saka itong si Estrada na malabag masakit sa loob nila na tinapyasan yung budget ni Sara Duterte, di ba? Ito meron pa rito itong mga to. Di ba? Malalaman natin yan kung sino dapat na yung umaproba sa pagbabawas ng budget ni Sara, pwede sigurong hindi siya Duterte. Diba? Doon na, nasusukat mo na nga dito sa mga to, di ba mga friend? Shout out Librado Ludovico. Blessed morning, karaoke, and to all supporters of followers watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Dapat lang ikanta mo na lahat ng iyong nalalaman, doon din lang naman ang uuwian. Totoo yan, Librado. Roelio Asuncion, welcome to the club. Your Honor, Karox, hindi po ako alam kumanta. Dahil tayo dyan. Federico Mandak, shout out. First commenter ako ngayon, natikman na kasi ni Go Waping alias Alice Go ang buhay sa loob ng selda. Kaya ayan, mukhang kakanta na. Pero dapat mag-ingat pa rin ang mga senador. Baka diversionary tactics lang ito. Pwede rin. At itong Tony Yang, nag-uumpisa na ding manggago sa mga senador. 26 years na sa Pilipinas, hindi pa rin marunong ng Tagalog at English. Kaya nga sabi ng mga senador, ginagago din sila nito. Sinong maniniwala sa Tony Yang na yan? Diba? Si Bato. Kalat ni Baya, shout out Al Ulalia, shout out. Sana naman nasa tono na ang kanta ni Go Waping alias Alice Go Este Go. Maganda sa US Court.
na magkakanta si Kibuloy. Good day, Sir Rox, at sa mga warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Sumagot si 3J Siopo. Shout out 3J Siopo. Palagay ko, hindi nakakanta ng buong puso unless ilalagay siya sa protection program. Pero sa klase ng pagbibreed sa katulad ni Goo, mahirap yang pagniwalaan. Totoo. Baka strategy niya yan. May mga oath na ginagawa yung ganyang kalalaking sindikato. Hindi sila basta-basta kakanta ng ganun-ganun lang. I don't believe, Sir Rox. O, diba? Pares tayo. Alam mo, ikaw lang, ha? Federico Mantacol ito. Sayang nga at hindi pa natuloy magsuntukan yung mga gago na sa Senado. Wala na talaga ang Senado. Wala nang dignity. Mga senador na ito. Si Cayetano, war freak talaga. Remember, nung inaway niya si Nancy Binay, kasi nga yung pinaglalaban ni Cayetano ay mga botante. Siyempre, baka kaya ganun ay pabor sa kanila. Totoo. Basta sinasabi ko, sa Pilipinas, pag hindi makapal ang mukha mo, hindi ka mananalong politiko. Yan yata ang isang kwalifikasyon para ka maging senador. Kailangan napakakapal ng mukha mo. Marunong ka lang magtambling-tambling, magbudot-budot, nagiging senador ka na. Napakatangan nyo ng mga butante po. Librado ng Dubigo ulit. Anak ng putik na kalderong Cayetano. Pwe, nakakahiya ka. Pati ang Senado, nadamay. Totoo. Di kaya itong si Cayetano ano kaya tinitira nito? Rogelio Asuncion, Your Honor, hindi ako marunong kumanta. Patay. Rogelio Asuncion ulit. Wow naman, Karox. House arrest, hospital arrest. Paano mga biktima? So sad naman. Baliw nga yung mga yun, Yani Robles, shout out. Hinay-hinay, dami nilang gawa. Next in line na yan. Totoo. Michelle Edwin, my friend, shout out. Ay, McLaren. Oo, McLaren nga. Yung inihiram lang ni Go Wapping. Parang umihiram lang ng matchbox. McLaren, nahihiram mo. Gaano ka katibay na tao, di ba? Friend Michelle. Federico Mandaco. Halimbawa lang ha, paano kung sakaling si Tatay Diggs, halimbawa ang tinuro ni Alice Go? Maniniwala kaya mga senador? Kaya ba nila ipatawag ito? Baka sa daming mga Duterte dito sa highest court, dito sa highest courtesy uli dito. Kaya parang mga tulala pa yung mga senador doon sa unang executive session. Kaabang-abang yung second executive session. Ihanda ng popcorn mga ka-warriors. God bless po sa lahat. God bless, Federico Mandac. Raul Villanata, shout out. Greetings Kuya Rox at sa inyo may bahay. God bless always. God bless, Raul. Jaime Catalan, shout out. Karox, malapit na. Isa lang si Kibuloy. Isasalang daw siya sa bunganga ng bulkan mayon. Alay sa mga anito. Dapat lang. Jaime Catalan rito. Karox, pag si Kibuloy ang kumanta, magsasayawan ng mga demonyo sa pangunguna ni Digongyo. Sara, Bato, Bongo, Timo, at Aimee. Grabe ang sungay ni Aimee. Nasa baba. Elizabeth Scare, shout out. Good evening, Sir Rox. Di pa rin ako naniniwala sa mga sasabihin itong God na to. Matatakot siya sa buhay niya at baka ikanta niya ang ibang tao. Pwede. Para maging nasa gitna lang siya. At tingin ko dyan, sanay yan magsinungaling para mapaikot niya lahat. Pero mahihirapan siyang lumusot dyan. Kasi nga, sa dami ng ebidensya na malaki ang partisipasyon niya dyan. Totoo. Sinasabi niya, biktima raw siya. Tinanong naman siya, sino bumiktima sa'yo? Wala naman siya masabi. Putik yan. Mary Chat Kumpol, shout out ha. Jokiano, shout out. Tama ka, sir. Patawag si Pacquiao sa Senado. Yun nga Noon pinatatawag nyo, kinukontempt nyo. Ngayon nandiyan dyan na nakakulong. Hindi nyo mapatawag sa Senado. Ganun ba yun? Come on! I cannot see any logic in there. Samantala si Go Wapping diba? Niwala kayo sa mga bugago ni
Ito si Baliw. Sagot si 3J Siopo. Baka sabihin niya na siya ang anak ng Diyos, kaso Diyos na kasamaan ang Diyos niyan. Totoo yan, no? Di ba? Dapat nakasalang na yan eh, di ba? Senador Risa yung Teveros. Oh, di ba to? Gaya nung ginawa ninyo kay Senyor Aguila. Oh, imbestigahan niyo yan. Ang lintik ang mga kaso niyan, panggagasa, di ba? Oh. Ay, may katalan ulit. Karox, sana hindi na inawat si Cayetano at Zubiri. Siguradong mauubos ang buhok ni Zubiri sa sabunot ni Cayetano na puro kurot na pinong-pino sa singit ang aabuti ni Zubiri. Ganun. Eh di magandang kalaban pala nito si Cayetano, si Harry Roque. Ito. Elizabeth Iscarel ito. Ito namang sa Senado, nakakahiya mga asal nila. Parang nasa kali lang nang nag-aaway dyan, mga bastos. Hay, anong sasabihin ng buong mundo sa atin? Hay, nako. Tapos yung vice presidente pa, bastos din. At ngayon nga, nagpa-interview pa. Anong klase ba mga nasa pamahala natin ngayon? Kasi nga, yun ang mga bubutante, ang may kasalanan dyan. Di nag-iisip kung sino ang karapat-dapat kaya ganyan. Totoo yan. Oy, unuulit ko mga boss Mag-comment po kayo kung sino ang iboboto ninyo dito sa line-up ni His Excellency sa pagkasenador, no? At lagyan nyo po kung bakit ninyo sila iboboto. Mamimili lang ako kayo sa dirty dozen. Sa isang dosena na yan di ba? Ay, may katalan nito. Karos, sa tingin ko ay dapat nilang sabihin kay Alice Go na i-deport siya sa China. Bakit? Kasi sa palagay ko ay mas takot si Alice Go sa China kaya di siya doon nagpunta nung tumakas siya sa Pinas. O, diba? Daming ginagastos na pera ng bayan, sa Senado, sa Kongreso, putik. Hindi naman mapatawag yung main character na si Digongyo, diba? Si Kibulog nga, nakaandyan na, hindi pa maisalang sa Senado putik yan. Elizabeth Iscarel ito. Si Rox, nakakagalit at nakakabobo itong Comelec na ito. Isipin ninyo, pwede pa daw kumandidato itong si Alice Go, no? Napakatanga ba nila? Purong Chinese nga ang babaeng yan. At napatunayan na yan. Ginagawa tayong bobo nitong Comelec Garcia na ito. Ang sarap sipain dyan sa Comelec. Ano yan? Dahil ba may pakinabang siya dyan kay Alice Go Kuno na to? At money talks ba ito? Your guess is as good as mine. Raul Villanada ulit ito. Ngayong nakakatikim na pala ng paghihirap sila Go Waping, marami pang darating. Totoo yan. Jokiano, ang tapang naman nila, sana walang umawat para makita tigas ng muka. Totoo yan, di ba? Aawat-awat Alam naman kasi nila kaya sila matatapang dahil may aawat, di ba? Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Spoiled anod sa layaw, Karox. Isang mga politiko na nagsasangkot sa mga katiwalian. Kasama na si Kibbs. Hindi natin maintindihan kung may magaganap sa tamang kaparusahan. Kaya po ipinagdadasal ko na lang sa ating kinabukasan sa mahal na Panginoong Diyos. Parehas tayo, pwede na. Maria Ortega, welcome to the club. Karoke, ano ba yung batas sa Pilipinas? Iba ang lahi yan si Go Waping. Hindi pwedeng kumandidato yan. Gago talaga yung Comelec chairman na yan. Dapat tanggalin na yan. Hayop na yan. Maita ulo ni Maria Ortega. Nakakainis, pasensya ka na, Karoke. Paano aayos sa Pilipinas? Ang mga namumuno ay wala na sa ayos. Nanunood ako, naririnig ko. Kaya napag-comment, pasensya na, Karoke. Dapat tanggalin na impeach si Garcia. Alam mo, Maria, yan ang tagapagtanggol ni His Excellency. Nung panahon na nanalo si BP Leni, yan ang hindi huminto hanggang sa uli na ipaglalaban niya na nadaya si Marcos. Kaya yan, agad na pwesto niya, diba? Hay! Balen Gudoy, welcome to the club. Mr. Roque, ang alam ko, tapos na yung hearing regarding Kibuloy, kaya di na siya pinatawag. Hindi pa tapos. Hindi pa siya nasasalang sa Senado. Nakita mo na yung pagmumukha niya sa Senado, tatanong na ba? Hindi pa, hindi sa Kongreso, hindi nga nagmahating. Kaya nga,
May contempt sa Senado, may contempt din sa Kongreso. Ngayon, hindi nga patawag-tawag. Ano ba? Kakapal ng mukha. May house arrest, may hospital arrest. Ang putang na. Ang gusto pa sa Davao. Okay na. Ano Okinawa, Japan? Shout out, Binibini Akira Milus. May you have a blessed day. Ingat ka palagi, ha? Uy, Akira, parati ka sinashoutout ni Kalatni at ako pa, ha? Shoutout din kita. Ano ba na? Sana nasa mabuti ang kalagayan, ha? Christian Cheng Nak, shoutout, ha? Sana okay ka lang. Magpataba ka kasi. Friend Shervin Sapedo. Christian Sen, July 7, Alcantara, shoutout sa inyo mga friend. Friend Ivy Bingson, shoutout. Dolor Garcia, shoutout. Dyan sa Italy. Eman Scalona, Nak, shoutout, ha? Xerox, parang manggalang. Parang manggalang ba? Lapit na pong mahinog. Ano kaya ang pamagat, Xerox, ng kanyang kakantahin? Pagkahaba-haba man daw ng prosesyon, ang ending po sa simbahan din ang tuloy. Kung bakit naman po kasi Xerox, masyado niya pang pinahaba ang teleserye ng kanyang talumbuhay. Palusot pamor, sinungaling pamor, pati itong si Pogi Boy Mayor ng Suwal. Tia Delica, pinapanood mo pala talaga, ha? Palusot pamor, sinungaling pamor, ha? Habulin din ang mga chika babe. Lupit din ang kamandag mo, sir. Sarap mong sapatusin sa uso ng Demontres ka. Oo nga, no? Tia Delica, no? No? Ano tayo? Halatang halata naman na ikaw isang sobrang lupit na kawatan. Kaya tigil-tigilan mo kami, oy, boy ungas. Dapat sa'yo, silya elektrika ka. Di ka dapat palusutin dito bugok. Pero may kasabihan nga, sir. Kaliwat matalino man daw ang matching ng Suwal. Nabobokyo din. Oh. Sama-sama dapat kayong lahat talaga sa kumunoy ng apoy, mga yawang buwisit. At ito namang si Tetano ay mali, Xerox. Kahit lalaban ka, ha? Siga ng tagig, Xerox, katakot, sindakan talaga, ano po? Yun nga, di ba? Sarap ang balusin ng mga Damontres. Hoy, mga kurimaw, manong kayo magsilayas dyan, kakapal ng mga mukha nyo. Yan ba ang batas at aral na pinagsasabi ninyo sa mga abnoy kayo? Kung may hiya pa kayong natitira sa sarili ninyo at sa taong bayan, kung ako sa inyo kayong dalawa, magbalot-balot na kayo at mamundok na lang kayo. Damontres kayo, tatapang talaga ng mga apog nyo. Mga buwisit, kinam, tsupi, layas, mga dakilang abnoy, mga leche po yun. Maito naman ulo ni Tia Deli. Naman pang high blood, ah. Masarap bayuhin. Welcome to the club, ah. Let Reyes, shout out. Mister, sa totoo lang, hindi ako pinglawan at hindi rin ako kabunyog. Pero nanonood ako, nakikinig ako sa vlog mo. Salamat. Ano ka ba, Let Reyes? Sino ba? Ano ka ba? Ha? Ano ka ba? Unitives ka ba? Marilo Pabianak, shout out, ha. Good day po, tay, at sa mga ka-warriors. Nawa po. Nawa nga po, nasa tono ang pagkanta ni Go Waping para mabawasan ang bigat na dinadala niya sa dibdib. Sa masalimuot na kinaharap niya sa edad na 34. Sayang ang buhay niya na maubos sa pagkakulong niya. Marahil ma-realize niya ngayon ang bigat na harapin niya sa bilangguan. God bless us po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Malapit na talaga kumantaya na ka mo. Kasi hindi ini-expect ni Go Waping na aabutin niya yan, eh. Dahil alam niya, yung sinasandalan niya, napakatibay na pader made in Davao. Ngayon, asan? Ang hirap naman yan. Kulungan niya, 6 sila, tabi-tabi sila. Yari siya.
Siguro, pag nagtagal, pero gagawin lahat ng mga abogado nila yan, kung anong malat ng arte yan, may nagkasakit, yan ang mga ano eh, di ba? O, nila, mga anak ng putik yan. O. Ay! Marilo pa yan ito, OMG! Grabe na po ang level ng mga senador natin, nakakahiya na talaga sila. Ginagawang lugar ng awayan ang mismong plenaryo. Panginoon naming Diyos, kawaan mo po ang bansang Pilipinas. Marilo pa yan ulit to. Isa pa ring lutang itong Garcia na to. Para din sa bulsa ang ipinaglalaban niya, hindi para sa bayan. Alam ng sangkot sa karumal-dumal na ginawa ng ating bansa. Mag-a-announce pa na ganito, insulto talaga sa mga Pilipino. Kapag yan ang pinayagan nilang makatakbo na naman. Totoo. 3JCO, shout out. Xerox. Kung totoo kakanta si Go, dapat mag-ingat ng gusto ang Senado dahil it is highly improbable. Kumbaga, malabong mangyari yan. Baka strategy yan ng sindikato para madispatcha si Go tapos ang sisi sa Senado. Kesyo pinabayaan ang seguridad, be vigilant. Totoo yan. Ha? Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Jeff Ramos nak. Brother Elias Isyo, shout out. DJ Shop ulit to. Xerox. Yan si Cayetano talaga, napakawalang ya. Bakit na naman? Wala na talagang modo. Siya itong nag-initiate kay Subiri. Wala talagang magandang asal itong kay Cayetano. Manang-mana sa among si Digong. Hay. Kaya wag nang iboto ang mga Cayetano kahit kailan. Pasakit sila ng bayan. Hindi natin boboto. Sinabi mo. Hindi ko naiisipin si Pia Cayetano. Laglag na yan. Gagalit si 3JCO. 3JCO po ito. Kung kurap at kurap din naman itong si Cayetano, sobra pa sa kurap. Magkano nga ba yung kaldero niya? Bastos sa dilang bastos yan si Cayetano. Galit talaga si 3JCO kay Cayetano. Parehas lang tayo. Oo. Yan ang digong talaga yan. Diba? Mission accomplished mga boss. Hanggang bukas po muli. Ha? Medyo maiksi-iksi yung vlog ko. Hindi ako inabot ng 1 oras. Kukunti kasi po yung comments nyo. Kaya, di ba? Hanggang bukas po muli. Yung assignment natin, ha, mga friend, ha? Sino ang napili ninyo sa napakagandang lineup ni His Excellency? At bakit ninyo sila napili? Hanggang bukas po muli. Asahan ko inyong mga komento, no? Mirna Regalado, Adoracion Di Maranan, shout out. Hanggang bukas po muli. Ulit-ulit. Kung may problema kayo, tumingin kayo sa mas higit na problema sa inyo, tapos ang problema nyo. Magandang gabi po. Dasal. God bless.